kapatid. Pastor Ian, God bless you, brother. Habang buhay sa kanyang piling ay di na mawawalay pa sa kanyang presensya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen and amen. Maraming salamat sa ating Panginoon. Amen. Minsan pa ay mapagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa muling pagkakataon na ito na magkakasama at sa unang pagkakataon na makapagbahagi sa inyo. Amen. So salamat po at Pastor Ron. It's a privilege na makapagbahagi at wala tayong ibang itinataas, tao o anuman, kundi ang nais natin ay Diyos ay lumitaw sa ating kalagitnaan. Diba? Maalala natin kung sa scripture, nung minsan may mga lumapit kila disciple ng ating Panginoon at ang hiling nila, we would see Jesus. At kung yun ang nais natin ay makikita natin ating Panginoon sa ating kalagitnaan. At sa di pagtatagal, amen, sa ating pong scripture, basa tayo mga kapatid bago tayo manalangin. Dito po sa aklat po ng 2 Samuel chapter 23, verses 14 to 17. Sa English po, 2 Samuel chapter 23, verses 14 to 17. Amen. Kung nahanap na natin, ganito ang pagkakasabi. And David was then in an hold, and the garrison of the Philistine was then in Bethlehem. And David longed and said, "Oh, that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, which is by the gate." 16. And the three mighty men break through the host of the Philistines and drew water out of the well of Bethlehem that was by the gate, and took it and brought it to David. Nevertheless, he would not drink thereof, but poured it out unto the Lord. And he said, "Be it far from me, O Lord, that I should do this. Is not this the blood of men that went in jeopardy of their lives?" Therefore, he would not drink it. These things did these three mighty men. Sa pang scripture mga kapatid, Matthew chapter 10, verses 40 to 42. Matthew chapter 10, verse 40 to 42. Sabi po dito, "He that receiveth you, receiveth me, and he that receiveth me, receiveth him that sent me. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward." 42. "And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward." Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayo yuko sumaglit at manalangin. O mapagpalang Diyos na may-ari sa aming buhay, may-ari sa aming panampalataya, may akda at magsasakdal nito. Muli kami narito, humihingi Lord ng gabay mo, na sa iyong mga salita, Lord, ay gabayan mo kami. Ikaw ang mangusap, Panginoon. Tago mo, O Diyos, ang iyong malit na lingkod, Lord, sa iyong presensya. At ang expectation, Panginoon, ang pananampalataya nila, Lord, ang humatak sa iyo, Lord, sa iyong presensya sa gabing ito, na anuman ang kanilang mga pangangailangan, bago pa nila inihapak, Lord, ang kanilang mga pa-adored sa dakong ito, ay nandun ka't narinig mo ang kanilang panalangin at tutugon ka, O Diyos, sa kanilang pangangailangan. Nalalabas, Lord, ang bawat isa, O Diyos, na pinagpala sa iyong mga salita. May you inspire us, Lord. Patuloy mo kaming tabingan sa iyong banal na dugo. At ikaw lagi, O Diyos, ang mapasalamatan, mapapurihan, maitaas at madakila sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Lord. Sa iyo namin tinatagubilin po ang lahat. Kasamang papurit pasalamat sa iyong dakila at matamis na pangalan, Panginoong Hesus. Amen and amen. Glory to God. Tayo'y malaya na pong makaupo, mga kapatid. Amen
and amen. Thank you, Lord. So, yun po, muli ay ang pagbati po, mapagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Salamat sa ating Panginoon. At medyo kinakabahan tayo. Amen. Pero mabuting bagay dahil tayo ay hindi sasalig sa ating sariling kakayahan o lakas, kundi sa kung ano ang pangungusap ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang preacher din naman, mga kapatid, ay hindi sumasandig sa kanyang sariling nalalaman o anuman, dahil kahit nga mag-prepare, amen, ng isang preacher, kung hindi yun ang nais ng Diyos na ipangusap sa loob ng isang iglesia, ay hindi niya yun maipapangaral. Amen. Kahit maghanda pa, mga kapatid, pero ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng inspiration sa preacher, sa likod ng pulpit, amen, para maipangaral hindi ang salita ng tao, kundi ang salita ng Diyos, mga kapatid. So tayo ay patuloy lamang na nakaupo, nakikinig, dahil malaking bagay ang pakikinig. Sabi ng scripture, faith cometh by hearing. Amen. At sa pakikinig ay walang masasayang, mga kapatid. Amen. Lalabas tayo na mas pinagtibay ang ating panampalataya at ang mga pangangailangan natin ay natutugunan, mga kapatid. Glory to God. So nais kong pamagatan ng munting pagbabahagi po na ito. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Thirst-quenching water. Amen. So, nabasa natin yung scripture kanina, mga kapatid, 2 Samuel chapter 23. At madalas natin itong madaanan, scripture na ito, na napakagandang tingnan, na si David, mga kapatid, alam natin kung paano nagpasimula si David, no? Bago siya naging hari, siya naging pastol muna, amen, na may kaparaanan talaga ang Diyos, mga kapatid, kung paano talaga tayo imomold, kung paano tayo ililid. At wag nating isipin na yung mga bagay na dumarating sa atin, ito man ay sa mabuti o marahil magaspang na pamamaraan, ay lahat ay may layunin ng Diyos dyan, mga kapatid. Amen. Kung magaspang man, pastor, magaspang kasi, pinapakinis ka ng Diyos. Amen. At hindi dapat maging magaspang ang iyong pagtugon, kundi magpasalamat ka pa rin sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Amen. Dahil kahit si Job nagsabi na nandun siya sa trial niya, mga kapatid, ay sabi niya, mabuting bagay lang bang tatanggapin natin sa Panginoon? Amen. Purihin pa rin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid. Amen. So basahin natin, mga kapatid, yung scripture muli. Sabi doon ay nandun si David sa katibayan ng pulutong ng mga Filisteo sa Bethlehem. Sa panahon na yan, mga kapatid, ang pamamahala sa Bethlehem ay wala sa kamay ni David. Pero makita natin, meron ditong desire, amen, si David. Sabi niya ay nagnanais si David na sana ay meron daw magbigay sa kanya ng tubig, galing dun sa balon ng Bethlehem na nasa tabi ng pintuang bayan. Diba? Alam natin, shepherd siya. So meron siyang mga alagang tupa, alam niya yung panahon kung kailan pa iinumin yung tupa, mga kapatid, pa iinumin sa masarap na tubig. Yung mga damo na talagang kulay green. Diba? Ang pastor alam niya kung ano yung papakain niya sa kanyang iglesia. Amen. Dahil ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon, kaya wala rin believer na magsasabi na, bakit kaya yung preaching ni pastor? Bakit? Yan kasi yung pangangailangan mo. Amen. Diyan ka pinalalago ng Diyos, mga kapatid. Dahil hindi ka pwede rin, mga kapatid, na alam mo yon, makinig ng isang marahil pagtuturo na hindi mo kayang i-digest. Ang Diyos ang naglalagay ng mensahe dun sa ministro at ang kailangan lang natin ay tumugon ng tama dun sa mensahe yun para makuha natin yung virtue sa loob ng mensahe. Amen. Kasi kung hindi tayo tutugon ng tama, mga kapatid, ay hindi rin naman tayo magkakaroon talaga ng tamang pananampalataya. Amen. Di ba sabi ng propeta, merong dalawang bagay na hindi mawawala sa preacher. Sabi doon, preaching tsaka yung teaching. Diba? Ano pang pinagkaiba niyan? Parang pareho lang ata yung pastor. Hindi. Ang preaching ay inilalagay ang believer, mga kapatid, sa ilalim ng kahatulan ng salita, mga kapatid, pero hindi lamang doon. Kasi minsan may naiiwanan na believer doon, tapos nandun sa sulok, condemn ang kanyang puso, nagsiself-pity, pero merong teaching nang sabi ay inilalagay ang believer sa tamang niyang posisyon para magkaroon siya ng tamang panampalataya. Dahil kung hindi tayo maipuposisyon, mga kapatid, sa katawan ng ating Panginoon, ay hindi rin talaga tayo magkakaroon ng tamang pananampalataya.
Kaya mahalaga yung pagtuturo. Di ba, hindi tayo napapagod na nakikinig ng pagtuturo at pagsasaway, pangangaral, mga kapatid, kasi inilalagay tayo ng Diyos sa ating posisyon. Amen. Glory to God. So sabi doon ay nauuhaw si David. Di ba, napaka-essential para sa atin yung tubig. Sabi nga, kahit nga siguro ay hindi ka kumain ng karne, ay magsusurvive ka, pero yung tubig, meron lang days yan, na dapat makainom ka. At merong desire itong si David, mga kapatid, dahil wala nga siya dun sa, wala sa pamamahala niya ang Bethlehem doon, dahil nandun ng Philistine, ay nais niyang, alam mo yun, makainom ng tubig. Kasi siguro noon talagang nakakainom siya dyan, kasama yung mga tupa at lahat. At hindi siya makapunta doon, kumbaga dumighay lang siya, nag-desire, amen, na makainom sana ako ng tubig. Diba meron tayong mga desire, amen, mamaya dadaanan natin yan. At sabi doon, merong tinawag na 3 mighty men. Amen. Sa ministry, mga kapatid, sa ministry, mga kapatid, talagang bibigyan ka ng Diyos ng mighty men. Hallelujah. Na kaagapay mo sa ministry, mga tao na marahil hindi kayang i-interpret yung iniisip mo, sabi ng propeta, pero meron silang pag-ibig, mga kapatid, dun sa taong kasama nila na yun, at meron silang pagkaunawa kung ano yung pangangailangan. Kaya, mga kapatid, sabi ko nga, sa tuwing dumadalo din kami ng aking sister wife, na pagpapala kami, mga kapatid, nabibigyan kami ng inspirasyon, amen, nahihipo ang aming puso. Siguro marahil nagtatanong iba, ba't kaya nandoon siya? Pastor din siya. Alam mo, mga kapatid, ang Diyos ang naglalagay ng desire sa puso ng tao. At meron siyang layunin doon na kung minsan sabi ko, Lord, ba't mo kami inilapit ang puso namin dito? Pero nais lang natin patuloy na magpatianod sa kung anong nais ng Diyos, mga kapatid, dahil lahat yun ay meron talagang layunin, mga kapatid. Kaya hindi kami umuuwing bigo dahil kami pinagpapala lagi, mga kapatid, sa pagtitibay, kung paanong, amen, sabi ko nga, bago lang po ako ng ministro, mga kapatid. So marahil may mga gustong ituro ang Diyos, mga kapatid, kaya ka inilalagay sa isang dako, mga kapatid. Kung paano ang isang believer ay believe, kung saan ka nilagay ng Diyos, ay manatili ka sa pagkatawag na yun. Diba? Kaya nilagay ng Diyos ang binhi sa loob ng iglesia at naglagay siya ng opisina. Diba? Meron bang Diyos na gano'n na susubukin niya lang kung lalago dyan? Sure yan, mga kapatid, nalalago siya dyan sa iglesyang yan dahil laging tama, mga kapatid, ang desisyon ng Diyos. Mga kapatid, kuminsan lang wala tayong sapat na panampalataya, mga kapatid, kuminsan. Hindi dahil doon sa tao, kundi wala tayong sapat na panampalataya sa ating Panginoon na siya ay nakakaalam sa lahat ng bagay. Di ba? Ang sabi ng mensahe, God always knows what He's doing. Ang tao hindi nakakaalam, pero ang Diyos ang nakakaalam. Kaya patuloy tayong sumusulong lamang doon sa salita ng Diyos, mga kapatid, dahil siya ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Hallelujah! Glory to God! Balik tayo, 3 mighty men, mga kapatid. Ang sabi dyan, yung 3 malalakas na lalaki ay nagsisagasa sa hukbo ng mga Filisteo at nagsiigib ng tubig sa balon ng Bethlehem. Nasa siping ng pinto ang bayan at kinuha, dinala yun kay David. Ano bang kwento niyan, pastor? Diba? Alam mo, ang sabi ng prophet, 25 miles yung layo niyan, mga kapatid. Papunta pa lang. So, kung i-convert mo, 40 kilometers, 4.2, mga kapatid. Nang sabi doon ay hindi naman inutusan ni David itong 3 tao na ito, mga kapatid, na pumunta doon. Kumbaga, siguro narinig lang nila na nagnais itong si David, mga kapatid. Kaya malaking bagay yung revelation mga kapatid. Yung hindi sinasabi sa iyo ng tuwiran, pero nakukuha mo, mga kapatid, dahil may panampalataya ka, mga kapatid, at nagagawa mong maganap ang salita sa buhay mo. At ang sabi doon ay pumunta sila doon, mga kapatid, 3 tao, di ba? Ang hinahanap ng Diyos, hindi talaga dami. Quality, mga kapatid. Hallelujah. Sa paglilingkod, sa believer at sa lahat. At itong 3 taong ito, mga kapatid, I believe magkakaiba ng giftings ito. Kaya sa loob ng church, mga kapatid, I believe may iba't iba tayong giftings. May iba't ibang gamit ang Diyos sa atin. Huwag nating iisipin na ito lang kasi yung kaya kong gawin, pastor. Alam mo, kahit yan lang ang kaya mong gawin, mga kapatid, nalulugod mo ang ating Panginoon dyan. Kung dyan ka tinawag ng Diyos, mga kapatid, at nakikita mong pinagpala ka ng ating Panginoon, magpatuloy ka sa paggawa niyan. Kahit maliit na bagay yan. Sabi, kahit pagpunas lang ng upuan, kahit pag-ibigay lang ng tubig, and sabi nga, isang baso lang na maibigay mo sa lingkod ng Diyos ay hindi nawawalan ng gantimpala sa ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God!
Hindi kinakailangan ng mga malaking bagay at maluluwalhating bagay na kaya mong gawin sa ating Panginoon kasi depende yan sa sukat na binigay sa iyo ng ating Panginoon. At ang sabi, yung 3 tao na ito na pumunta doon sa Bethlehem, di ba? Tatlo lang sila, magkakaibang giftings. Siguro yung isa, sabi ng prophet, sniper, ang kanyang expertise. Na habang pumapasok yung dalawa doon sa Bethlehem, mga kapatid, ay pagka meron siya nakitang kaaway, para hindi masaktan yung dalawa mga kapatid, ay nandun siya sa malayo at tinitira ito mga kapatid. At samantalang yung isa naman, mga kapatid, siguro ay magaling sa close combat, amen, na pinoprotektahan yung isang tao din na nasa likuran niya. Ano pastor yung gampanin ng isa? Siguro marahil tagabit-bit ng tubig. Hallelujah. Diba? Pero mga kapatid, sila, dun sa magkakaibang kaloob na meron sila, ay iisa lang kasi ang kanilang layunin. Diba? Kahit magkakaiba tayong giftings, kahit magkakaiba tayo ng gawain, alam mo, ang lagi natin titingnan yung isang goal na meron tayo mga kapatid ay walang iba kundi mapainom ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kung paanong si David, mga kapatid, ay nauhaw at 3 taong ito ay nagnasa na mapainom ang kanilang hari, mga kapatid, iisa lang ang goal. Kaya kahit nga sa giftings, mga kapatid, diba, fivefold ministry, ang layunin yan talaga, i-dovetail talaga kung anong iniwan, mga kapatid, ng mensahero para sa atin. Hindi para pagbunggong-bungguin, mga kapatid. Dahil merong continuity ang salita ng Diyos. Yan ang pinakalayunin kung bakit merong fivefold. Hallelujah. Na ang sabi doon ay iisa lang ang layunin, mapainom ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. At ang sabi doon ay nakabalik sila, 25 miles ulit. Grabe yun mga kapatid. Wala pang sasakyan dyan. Siguro naglakad lang yan, mga kapatid, amen, para lang makuha yung isang basong tubig. Diba? At bumalik sila kay David na ang sabi ay, nung ibinigay daw dyan sa 16, and brought it to David, nevertheless, he would not drink thereof, but poured it out unto the Lord. Diba, alam natin, yung ginawa ni David ay isa sa mga offerings doon sa, kung di ako nagkamali, Leviticus, yung free will offering. Dahil na-recognize, mga kapatid, ni David na yung uri, mga kapatid, ng bagay na ibinibigay nung 3 taong ito kay David ay hindi marapat para sa kanya. Dahil ang ibig sabihin ng tubig, sabihin natin, ito ay service, paglilingkod, na hindi narapat para sa tao, kundi para lang ito sa Panginoon, na magawang ibigay ang kanilang buhay, mga kapatid, para lang ibigay yung kapirasong tubig na yun, mga kapatid. Amen. Kaya ang sabi niya sa 17, be it far from me, O Lord, that I should do this. Is not this the blood of men that went in jeopardy of their lives? Therefore, he would not drink. At ito yung ginawa ng 3 tao na ito. Diba? Alam mo, malaking bagay, mga kapatid, yung tinatawag na thirst. Diba? Kasi ang thirst, sa totoo lang, sabi ng propeta, dinisenyo ng Diyos ang tao, mga kapatid, yung thirst para talaga mauhaw sa Diyos. At kapag hindi natin na-discern na meron tayong uhaw at di natin makita na yan ay para lamang sa Diyos, mga kapatid, pwede mo kasing ibaling yan sa mga bagay sa sanlibutan, mga bagay na makapagbibigay ng satisfaction sa iyo. Pero mga kapatid, walang ibang tawag dito makapagpapatid niyan, mga kapatid, maliban ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Di ba? Ang daming taong mayaman. Pero tanungin mo, lahat ba sila masaya? Hindi pa din, mga kapatid. Kasi hindi naman yung mga bagay na meron ka, hindi yun yung tunay na kagalakan, mga kapatid. Kasi kahit magkaroon ka ng mga bagay na ninanais mo, mga kapatid, pagka meron ka na parang may kulang pa din. Parang hindi pa rin sapat. Kasi tanging ang Diyos lang ang kayang magbigay, mga kapatid, nung uhaw na yon, pumatid sa uhaw na yon, mga kapatid. Kaya nga, lagi, mga kapatid, pag merong thirst, yan ay pagtawag ng Diyos sa atin. Diba? Deep calleth unto the deep. Dahil hindi ka pwedeng bigyan ng thirst, mga kapatid, sa puso mo nang walang bagay na nag-i-exist. Di ba kasi ang thirst, itinuturo niyan yung tinuturo ng uhaw sa isang tiyak na bagay. Na bago ka pa nagkaroon ng uhaw, meron na talagang bagay na nag-i-exist. Kasi Diyos ang nagbigay niyan mga kapatid. Kaya walang magpapapuri talaga, mga kapatid, sa ating Panginoon Di ba? Sabi mo, ganito kasing ginagawa ko, pastor, ganito. Alam mo, kung di ka binigyan ng desire ng Diyos, mga kapatid, hindi ka tatawag sa Diyos. Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin, mga kapatid. Di ba? Biyaya lang ng Panginoon sa atin.
Grace is what God did for me. Works is what we do for God in appreciation of His grace, mga kapatid. Hindi tayo naglilingkod dito dahil lang nakita natin naglilingkod si tatay, si nanay, si kuya. Sadyang meron kang natanggap sa ating Panginoon at hindi mo kayang, mga kapatid, manatili sa loob lamang ng tahanan mo, loob ng eskwelahan, loob ng trabaho. Pagka may gawain talaga, mga kapatid, hindi mo mapipigilan, mga kapatid, dumalo. Dahil kagalakan mo yan sa puso mo. Hallelujah! Glory to God! Thank you, Jesus. Kaya yung mga nagkakatipon sa pangalan ng ating Panginoon, ganun na lang ang kagalakan. Ganun na lamang ang pagpapahalaga sa gawain, mga kapatid. Kasi wala silang ibang makita, mga kapatid, na kayang tumugon dun sa uhaw, mga kapatid, maliban sa presensya ng ating Panginoon. Na sa tuwing tayo nagkakatipon, mga kapatid, ramdam natin ang pagkilos ng Diyos. Mula dun sa awit, mula sa patotoo, sa pasasalamat, maging dun sa pangangaral, mga kapatid. Hallelujah! Kasi wala na tayong ibinibilang, mga kapatid, na mas hihigit pa sa buhay ng paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Amen. Kaya ganoon na lang ang ating pagpapahalaga, mga kapatid, sa gawain. Scripture, mga kapatid, Philippians chapter 2, verse 13. Nice kung makita nyo ito, mga kapatid. Philippians chapter 2, verse 13. Sabi dyan, "For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure." So ang Diyos pala talaga, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Amen. Siya talagang naglagay ng desire. Ang kailangan mo lang gawin, tumugon ka ng tama kasi merong maling pagtugon eh. Diba? Na sa tuwing pinapahayagan salita ng Diyos, dapat tama yung tugon natin. Kasi kung mali yung tugon natin, mga kapatid, hindi mo makukuha ang virtue ng ating Panginoon. Diba sabi ng propeta, merong mga gumawa sa ating Panginoon, piniringan ng ating Panginoon, pinalo ng patpat at sabihin, kung ikaw ang propeta, sinong pumalo sa iyo? Pero samantalang merong isang babae, mga kapatid, na ilang taon nang may agas, mga kapatid, hindi man lang, mga kapatid, nagnanais na makamayan o mayakap ang ating Panginoon. Sabi niya, mahawakan ko lang yung dulo ng laylayan ng damit ng Panginoon, ay gagaling ako. Sino ang nakakuha ng virtue? Yung may tamang response sa ating Panginoon. Hallelujah! Dahil hindi mo mauhugot, mga kapatid, ang kalakasan o ang virtue ng Lord sa pamamagitan ng negatibong approach. Hallelujah! Kaya tayo, mga kapatid, kung merong pangangaral, kahit matigas na pangangaral, mga kapatid, hallelujah, dapat maging tama ang tugon natin doon. Napasalamatan natin ng ating Diyos, mga kapatid, na merong ganung bagay dahil nature yan ang salita, mga kapatid, di ba? Scripture is given by inspiration of God, mga kapatid, para saan? Hindi lamang sa doctrine. Sabi nun, reproof, correction, and instruction. Di ba? Hindi lamang tayo dun sa maluluwalhating bagay patungkol sa mensaheng ito. Pag dumaraan tayo, mga kapatid, dun sa pagsansala at pagtutuwid, mga kapatid, doon tayo nagkakaroon ng maturity. Hallelujah! Dahil kung tayo umiilag sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo magmamature, mga kapatid. Ang gusto natin, magmature tayo para marapture na tayo, tapos umiilag tayo sa salita. Paano tayo lalago doon? Hallelujah! Kaya nagpapasalamat tayo, mga kapatid, kung meron mga ganyang bagay sa ating buhay. Hallelujah! Glory to God! Thank you, Jesus! Amen! Kaya yung uhaw at pag-inom ng tubig, mga kapatid, malaking bagay yan eh. Kahit sa buong istorya sa Biblia, di ba, malaki yung gampanin ng picture na yan. Nung ang Diyos ay maghanap ng, si Abraham ay maghanap ng nobya para kay Isaac, di ba tinawag niya si Eliezer? Tapos si Eliezer nanalangin, humawak dun sa tay ni Abraham, nanalangin, tapos ang kinuha niyang sign, kung sino man na magpapainom sa akin, at dun sa aking mga kamelyo, ayun yung para kay Isaac. Yung mga Israelita, after nilang magkaroon ng revival habang tumatawid dun sa mapulang dagat, nung nauhaw sila, ang una nilang hiling ay makainom sila, mga kapatid, dun sa bitter waters of Mara. Kaya lang, mga kapatid, kung minsan tinitest din tayo ng ating Panginoon. Tinest sila dun una. Yung pangalawang uhaw nila sa Masa and Meribah, kung saan, mga kapatid, nakipagtalo sila kay Moses at ang Panginoon ay tumayo dun sa rock ng Horeb, pinalo ni Moses at nakainom sila. Yung pangatlong inom nila, mga kapatid, mali na ang response nila doon. Kasi nagalit na si Moses doon eh. Hinampas niya na ng hindi lang isa, kundi dalawa,
na ang sabi ng Diyos, marahil mga kapatid, meron tayong mga ugali o pagtugon na kuminsan sa unang hampas pinagbibigyan ng Diyos. Pero yung pangalawang hampas mga kapatid, hindi na pinagbigyan ng Diyos mga kapatid. Pero ang sabi doon, nung nagawa ni Moses ito, pinalapit niya si Moses, sabi niya, dahil hindi mo ako pinabanal sa kalagitnaan, ay hindi kayo makapasok sa promised land. Pero alam mo mabuting bagay mga kapatid, kahit na minsan naging ganun ang kaugalian ng mga Israelita, sa kabutihan at biyaya ng Diyos, pinainom pa rin sila, mga kapatid. Diba? Kung minsan nasasaktan natin ating Panginoon Diba? Na may nagagawa tayong bagay na hindi narapat, pero mabiyaya pa rin siya. Mga kapatid, nandiyan pa rin ang pag-ibig niya, umaabot pa rin siya mga kapatid. Na sa tuwing tayo lumalapit at inalalapag natin yung mga bagay na yun mga kapatid, hindi tayo nabibigo na ang Diyos mga kapatid ay iparamdam sa atin yung kanyang pag-ibig. Hallelujah! Napainom pa rin sila doon. Si Gideon, mga kapatid, para i-test kung sino yung mga kakasamahin niya, mga kapatid, ay, di ba yung 300, di ba, pinainom din sa tubig, tinest din sa tubig. Hallelujah! Kung sino iinom gamit yung kamay, di ba? Si Samson, sa dalawang pagkakataon na, sabi doon ay meron lang 2 record na siya'y nanalangin sa ating Panginoon, nabasa sa Scripture. Una, nung mauuhaw din siya, di ba? After niyang patayin din yung mga Philistine gamit yung jawbone, dun sa Lehi, nagbukas muli ang Diyos ng tubig mula dun sa batot, pinainom siya. Amen. Kaya malaking bagay yung pag-inom Kahit nga ang propeta, nagsabi niya, alam mo, kahit may binhi kang pangako dyan sa puso mo, kung di mo paiinumin niya ng patuloy sa salita ng ating Panginoon, ay hindi maipupush o maipalalabas mga kapatid yung potentiality ng binhi. Hallelujah! Hindi pwedeng sabihin natin, nandito naman yung word, nandito naman, kailangan magkaroon niya ng bunga. Magkaroon niya ng ugat, magkaroon niya ng sanga, dahon, at mga kapatid, makita talaga sa atin yung full manifestation, mga kapatid, ng salita sa ating buhay. Hallelujah! Dahil kailangan, mga kapatid, patuloy talaga tayong uminom. Hallelujah! Kung paano ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, amen, ay nagsabi, may scripture dito, mga kapatid, John, basahin lang natin, mga kapatid. John chapter 7, verse 37. Sabi dito, in the last days, that the great day of feast, Jesus stood and cried and say, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Pag binaba mo yun sa baba, ang tinutukoy niya Holy Spirit, pero hindi pa na ibibigay dahil Jesus Christ was not glorified that yet, mga kapatid. Pero ang desire natin, mga kapatid, di ba sa buhay na ito, mapuspos talaga tayo. Dahil sa iisang spirito lang naman tayo umiinom sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, nais kong balikan, mga kapatid, yung Bethlehem, di ba? Bakit kaya binanggit ng propeta yan, yung Bethlehem, na napakaliit lang na city, pero ginamit ng Diyos, mga kapatid, para, di ba, mailuwal ang ating Panginoon. Di ba? Ang Bethlehem, ang ibig sabihin niya ay God's house of God's bread. Pero alam mo, iba rin talaga ang mata ng propeta, mga kapatid, kasi sabi niya, water sip din, mga kapatid, ang Bethlehem. Na hindi lamang yan bread of life, mga kapatid, kundi ang waters of life ay pinosisyon niya dyan, mga kapatid. Dahil sa pagtitipo, ay yung uhaw, mga kapatid, na meron si David, di ba, pag sinabi mong David, laging merong mga bahagi iyan na merong ginagampanan si David na tipo na mga bagay na parating. Di ba? Sa Psalms, karamihan ng mga inspiration niya doon, mga kapatid, ay merong mga bagay din na parating. At sadyang finufulfill lang, mga kapatid, ni David yung mga bagay, pinulfill sa ating Panginoon, yung mga bagay na na-prophesy ni David sa pamamagitan ng Psalm. Amen. At ang sabi dyan, mga kapatid, yung tubig, amen, ay service. Diba? Kung titingnan natin, ano bang uri ng tubig yung ating ibinibigay sa ating Panginoon? Diba? Kasi meron siyang specific, mga kapatid, na sinasabi na gusto niyang mapainom ng tubig na nanggagaling doon sa Bethlehem. At tanging ang believer lang, mga kapatid, na merong tamang kapahayagan sa ating Panginoon nang kayang pumatid ng uhaw ng ating Panginoon. Diba? Kung isipin natin, alam mo, Pastor Ian, paano yung sinasabi mong uhaw na yan? Diba? Ang Panginoon ba ay nauuhaw pa rin sa ating panahon? Yes, I believe.
Dahil naghihintay siya mga kapatid ng service mga kapatid na talagang yung merong sinseridad, meron talaga mga kapatid na kalakip na kagalakan, di ba? Yung may mga naglilingkod, marahil baka wala na yung kagalakan sa puso. Baka dahil kailangan lang, kasi sinabi ni pastor at lahat, hindi mga kapatid, wag na wag mawawala yung kagalakan sa ating puso sa tuwing naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Kasi hindi mapapakinabangan ng ating Panginoon yan. Hindi niyan mapapatid yung uhaw ng ating Panginoon. Hallelujah! Kasi ikaw at ikaw lang nakakaalam mga kapatid kung ano yung binigay na gampanin ng Panginoon sa iyo o marahil kung saan ka pinagpapala ng ating Panginoon, kahit pasabihin mo na ito lang kaya ko, pastor. Alam mo, huwag mo maliitin yan. Kasi kung dyan nalulugod ang Panginoon sa iyo, gawin mo lang mga kapatid. Dahil hindi ka pwedeng singilin ng Diyos sa isang gampanin na hindi naman niya iniatang sa iyo. Sisingilin ka lang niya dun sa gampaning ibinigay niya sa iyo mga kapatid. Kaya nga, lagi ang pastor nangangaral, nagtuturo, ipinuposisyon kayo mga kapatid, nang sa ganun makapaglingkod din tayo ng tama sa ating Panginoon. Kung ayaw nating maiposisyon mga kapatid, mahirap mga kapatid. Magiging confused tayo, naglilingkod pa ba tayo, ano ba yung ginagawa natin, pero dapat maging tiyak tayo mga kapatid sa kung ano yung bagay na ipinaglilingkod natin sa ating Panginoon. Dahil wag nawa tayo maiwan sa isang tabi na parang nasayang yung ilang taon na ipinagpagal natin sa ating Panginoon. Tapos questionably, naglingkod ba talaga ako sa Panginoon? Wag nawa mga kapatid. Glory to God. Maging malinaw sa atin yung pagkatawag, pagkapili ng Diyos at kung saan tayo nilagay mga kapatid, maglingkod tayo doon. Diba? Glory to God. Pastor, kasi may mga criticism at lahat. Huwag mo pansinin yun mga kapatid. Kasi mga kapatid, minsan hinahayaan ng Diyos yan para i-test kung gaano ka kasincere dun sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Diba? Amen. Yung kay Shimei nga ginawa niya kay David Diba? Sabi ni David, hayaan niyo siya. Talagang pinahintulutan ng Panginoon na gawin yan. Diba? May mga pinapahintulot ng Panginoon na kumbaga para sa atin bilang tao, parang unfair naman, pastor. Alam mo, kung alam mo ang predestination for knowledge, mga kapatid, hayaan mo mga kapatid, kalooban ng Diyos yan Kailangan talaga nating tanggapin. Ang gawin mo lang, magpatuloy ka mga kapatid kung saan ka nilagay ng Diyos. Patuloy mong painumin ang ating Panginoon na isang serbisyo mga kapatid na mapapatid yung kanyang uhaw. Na malulugod siya, mga kapatid, para balang araw sabihin sa iyo, my faithful servant. Diba? Yan naman ang gusto natin, mga kapatid. Na makarating tayo sa kabilang tabing na nagampanan natin yung iniatang ng Panginoon sa atin. Hallelujah. At hindi mawawala mga kapatid na lagi tayo may kaagapay. Kaya sa isang mga kapatid na church na makita mo, meron mga faithful, mga kapatid, alam mo, ang Diyos ang naglagay niyan, mga kapatid. Para i-encourage din yung mismong pastor, mga kapatid. Kasi mga kapatid, may mga pagkakataon, ako personal, diba? Maraming pagkakataon nasa Juniper Tree ako Diba? Kung nagbabasa kayo ng message, alam niyo yan. Juniper Tree experiences, yung lugmok ka, minsan parang nagsiself-pity ka, diba? May mga ganun kasi nasa flesh ka. Pero ang Diyos, mga kapatid, comforter siya. Lagi kanyang bibigyan, mga kapatid, ng mga taong kasama mo, mga kapatid, sa ministry para makita mo, mga kapatid, talagang tinawag ka ng Panginoon, talagang pinagtitibay niyang pagkatawag sa'yo. At minsan yun ang kagalakan namin Yung makita kayo nagpapatuloy, nananatili kayo sa salita, ginaganap niyo ang kalooban ng Diyos, hindi sa mga bagay na marahil na maibibigay niyo sa amin. Amen. Yung makita lamang kayo sa gawain, napakalaking bagay nun. Kagalakan sa isang ministro, mga kapatid, na yung bagay, mga kapatid, na itinatanim at ipinapagalay, hindi nawawala ng kabuluhan. Bagamat merong mga pagkakataon ko minsan, mga kapatid, na talagang may hirap na pagkakataon, mga kapatid, binabypass yun, tinitingnan pa rin yung ilang kaluluwa. Diba sabi nga ng propeta kahit 5 na lang kaluluwa mo, na nandyan sa loob ng iglesia, mga kapatid, you still preach, mangaral ka pa rin. Mga kapatid, dahil ang Diyos ay hindi tumitingin sa dami, mga kapatid, doon sa mga tapat, mga kapatid, na naglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Diba? Kahit may mga bagay na ganyan, mga kapatid, ay mas pinahalagahan natin yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Hallelujah! Kaya, sa pagganap, mga kapatid, ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo ilalagay niyan sa alanganin. Patuloy lang nating gawin kung saan tayo nilagay ng Diyos, kung ano giftings natin at lahat. Patuloy tayong nandoon at kaagapay, mga kapatid, sa ministry.
Kasi mga kapatid, meron at merong reward yan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Bagamat hindi tayo nakatingin sa reward, mga kapatid, sadyang mahal natin ating Panginoon. Kaya tayo naglilingkod. Nandun yung kagalakan at lagi, mga kapatid, binibigyan tayo ng inspirasyon ng Diyos, mga kapatid, na laging tumingin dun sa mga bagay na hindi nakikita, yung mga positibong bagay, mga kapatid, dahil yung mga negatibo na yan, wag mo nang tingnan. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Tingnan pa natin kung ano yung mga pagkakataon dito, mga kapatid, na nangusap, mga kapatid, doon sa tubig, sa uhaw. Diba? John chapter 4. Mga kapatid, John chapter 4 verse 5. Alam ko itong picture na to, mga kapatid. Sabi dito, "Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel ground that Jacob gave to his son Joseph. And Jacob's well was there, and Jesus, therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about 6th hour. 7, there cometh a woman of Samaria to draw water, and Jesus said unto her, Give me to drink." Ang Panginoon ay nauuhaw. Kung paano si David sa Old Testament ay nauuhaw, dito, direkta niyang sinabi na nauuhaw siya, mga kapatid. Basahin pa natin. 8, "For these disciples were gone away unto the city to buy meat." Diba? Bibili sila ng pagkain, pero kalooban ng Diyos yun, na umalis sila para makausap niya yung Samaritan woman dahil wala nga dealings ang mga Diyos sa mga Samaritan. Kaya pinalis niya yan para makausap niya ng sarilinan, mga kapatid, itong babaeng ito. Sabi dyan, 9, "Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew," tandaan nyo, ang unang tingin niya sa ating Panginoon, simpleng Hudyo lang, mga kapatid, "asketh drink of me, which I am a woman of Samaria. For the Jews have no dealings with the Samaritans." Diba? Sabi niya, and 10, tinan yung pagkakasabi ng ating Panginoon. "If thou knowest the gift of God, and who is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water." Isang bagay, mga kapatid, na nauuhaw siya, di ba, para napaka-unusual nun. Pupunta ka sa balon, sabi mo doon sa babae, nauuhaw ako, tapos biglang, ang dulo, ikaw pala yung magpapainom. Meron ka palang inaalok sa kanya, mga kapatid. Di ba, hindi yan networking, mga kapatid, Hallelujah. Isang bagay na tiyak, mga kapatid, kasi alam ng Diyos, kilala ng Diyos yung babaeng ito. Baybayin natin. 11. Diba, sabi, "The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence thou hast that living water?" Sabi niya, wala kang panalok, tas malalim pa yung balon, at ngayon ay saan nga naroon ang tubig na buhay? Diba? Itong babaeng ito, mga kapatid, alam natin, hindi magandang reputation ng babaeng ito. Hallelujah. Diba? Marahil, itong babaeng ito, sabi ng propeta, merong 5 asawa na, diba? Tapos yung kasama niya, hindi niya pa asawa, so 6. Nang sabi ay, hindi naman din masama ang babaeng ito nung pasimula. Sadyang meron siyang, siguro, unang pag-ibig, na pangukuan siya, at nabigo siya doon, at hinanap niya sa pangalawa, sa pangatlo, pang-4 ang pang-5, at yung kasama niya ngayon, yung pang-6. Kaya nung nangusap ang Diyos patungkol, mga kapatid, sa tubig, ay merong kung ano sa babaeng ito na naghahanap siya ng kasagutan. Di ba? Natural pa lang to na, alam mo, mag-isa lang siyang sumasalok dahil excommunicated siya. Di ba? Naramdaman niya, alone siya, mga kapatid. Tuloy natin. Sabi niya, "Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle?" Pero sabi ng Panginoon sa 13, "Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water I shall give him," di ba? Na hindi na siya mauuhaw pa, mga kapatid. Di ba? Merong isang bagay, mga kapatid, na ginagawa ang Diyos dito sa babaeng ito. Kaya, alam mo, mga kapatid, pagka nga pastor rin nangangaral sa inyo, mga kapatid, sa inyong sariling pastor, pakinggan nyo maigi, mga kapatid. Kasi meron laging virtue doon. Hallelujah! Meron siyang nais ibigay sa inyo at matanggap ninyo, mga kapatid. Kasi kahit ang propeta natin, mga kapatid, yung mga anak niya, pinapapunta niya doon sila Rebecca. Ang desire niya rin sabi ko, ang desire niya, sabi niya ay mapuspos din sila ng Espiritu Santo. Hallelujah!
Dahil ang pastor ay hindi naman nagnanais sa inyo na mapahamak kayo, anuman, kundi mapabuti kayo lagi, mga kapatid. Sabi dyan, but thou whosoever drinketh of this water shall I give him, shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Yung binasa nating scripture kanina. Out of his belly shall flow rivers of living water. Tinukoy niya. At yung babae dito, nagsabi na. Sabi niya, Sir pa ang tawag. Hudyo pa ang tingin sa kanya, mga kapatid. Sir, give me this water that I thirst not, neither come hither to draw. Bigyan mo sa akin yung tubig na yan para hindi na ako parito, para sumalok pat lahat. Kasi I believe, itong babaeng to, pagod na to. Sa tagal, mga kapatid, ng paghihintay niya, nung bagay na nauuhaw siya, sabihin natin yung pag-ibig, umabot na sa ika-6. Diba? Ang 6, sabi ng propeta, is number of man. Labor, pagpapagal. Pero dumating, mga kapatid, yung ika-7, nang ibig sabihin ay rest, ang ating Panginoon Kristo, dahil alam niya na nauuhaw ang babaeng ito at nais na makapagpahinga, mga kapatid, at dumating siya dun sa alam mo, natural pa lang yung pinag-uusapan nila. Diba? Na kinokontak ng Lord yung spirit ng babae, mga kapatid, hinihimay-himay sa kanya mula dun sa natural patungo dun sa spiritual. Kaya tuloy natin, mga kapatid. Sabi niya, give me this drink. Kaya ang sabi ng Panginoon, go, call thy husband and come hither. Kaya ang sagot ng babae, I have no husband. And Jesus said, thou hast well said, I have no husband. Tama yung sinabi mo. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou now, that is not thy husband. Kaya sabi ng babae, I perceive that thou art a prophet. Una, ang tingin sa kanya, Hudyo lang. Pangalawa, nung nakita ng mga kapatid yung gift ng discernment, mga kapatid, ay nakita niya, ikaw ay propeta. Di ba, nung tayo nagpapasimula tayo dito, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi naman talaga agad, unang dalawa, mature ka agad eh. Di ba, gradual, mga kapatid, ang pagbalong ng revelation ng Panginoon sa iyo. Pero as you, mga kapatid, habang umiinom ka doon, mga kapatid, nag-grow ka. Kaya tama na yung pagkakatingin sa kanya, half. Kasi he was a son of man, mga kapatid, ministry. Ating Panginoon Kristo, thou art a prophet. 20, mga kapatid. Sabi doon ay, sabi niya, propeta, at sabi niya dyan, our father worship in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men out to worship. Dahil outcast nga, mga Samaritan. And Jesus said, woman, believe me, the hour cometh when we shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Diba? Merong ipinapakita ang Panginoon sa kanya kasi marahil condemn sila, nandun sila sa isang sulok, mga kapatid, na wala silang dealings kasi gusto rin nilang sumampalataya. Meron din naman talagang tao, mga kapatid, na talagang gusto mag-serve sa ating Panginoon. Yung puso nila nandun talaga sa paglilo. Kaya lang merong mga bagay na nagiging hindrance, mga kapatid, para higit silang makapagpatuloy sa ating Panginoon. Kaya dyan pumapasok ang kahalagahan, mga kapatid, ng pangangaral. Mamaya sabihin ko, ibig sabihin yan. Sabi doon, ye worship ye not what? We know what we worship, for the salvation is of Jew. But the hour cometh, and now is, ngayon daw, when the true worshiper shall worship the Father, saan? Sa templo ba? Dapat nasa Jerusalem ba sila? Sabi doon, in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Nung sinabi niya ito, 25, tingnan niyo, mga kapatid, I know that Messiah come. Alam din nila eh. Alam din nila yung pangako. Sadyang meron lang hindrance, mga kapatid, kaya hindi makatuloy, mga kapatid, itong mga gustong sumampalataya, which is called Christ, and when He is come, He will tell us all things. At hindi na nakapagpigil ang ating Panginoon. Sabi niya, I that speak unto thee am He. Ako yun. Kaya nung ma-recognize ng babae, mga kapatid, ibinaba niya yung bangan, pumunta siya dun sa village, at ang sinabi niya, come see the man, na nagsabi na itong mga bagay na ginagawa ko, ito na kaya ang Messiah, mga kapatid, na isang bagay na naganap ng ating Panginoon, kasi kung babasahin mo pa yung buong scripture, di ba nagtanong yung mga disciple, na ba't kaya kinakausap ng Panginoon ito?
Sabi niya, parang ang tingin nila, sabi nila, kumuha kami ng pagkain, Lord, para kumain tayo. Parang sabi ng Panginoon, meron akong pagkain na hindi nyo alam. Ang pagkain ko ay ang pagganap sa salita ng Diyos. Ang believer, wala ding ibang pagkain yan, kundi pagganap sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nung nakita, mga kapatid, ng babae ng ating Panginoon Jesucristo, dali. Isipin ninyo, ang babae ito, hindi maganda yung kanyang reputation. Pero nung nagkaroon ng contact sa ating Panginoon, ay hindi niya inisip yung kanyang sariling reputasyon, kundi yung sa salita, mga kapatid, salitang nahayag sa kanya, sa panahon na yan, mga kapatid, at kanyang ipinagsabi ito. Hallelujah! Dahil itong babaeng ito, matagal na itong pagod, mga kapatid. Diba? Alam mo, sa isang pangangaral, mga kapatid, parang, alam niyo yung poso, mga kapatid, kasi yung balon, di ko naabutan yan, mga kapatid. Alam mo yung paggawa ng poso, mga kapatid, kailangan na magbubutas ka ng lupa kung saan meron parang tubig, tapos lalagyan mo ng instrumento, hindi basta-basta mapapalabas mo yung tubig niyan sa ilalim. Ang kailangan daw, mga kapatid, bubuhusan mo muna yan ng tubig, tapos bobomba ka. Kung paano, mga kapatid, sinasabi ng Scripture, yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa Calvary, ay pagbubuhos ng kanyang sariling buhay para makuha, mga kapatid, yung kanyang mga binhi, yung mga mananampalataya, mga kapatid. Kung paanong sa isang poso rin, mga kapatid, kailangan mo na maglagay ng deposit na tubig ang ating Panginoon Jesucristo, at yung ministro naman, mga kapatid, ay patuloy na bobomba, mga kapatid, dun sa poso. Kaya kung merong pangangaral, mga kapatid, sabi ko kanina, medyo matigas, na binobomba, mga kapatid, ay magpasalamat kayo sa ating Panginoon. Kasi, mga kapatid, pinalalabas lamang, mga kapatid, nung ministro, yung tubig, yung totoong ikaw, mga kapatid, na nandun sa ilalim. Hallelujah! Kumbaga, parang yung babaeng ito, mga kapatid, marami siyang bara sa kanyang puso. At habang kinakausap siya ng Diyos, dinudurog ng Diyos, mga kapatid, yung mga bahaging yun, mga kapatid, para bumalong yung tubig na nandun sa ilalim. Hindi ikaw, di ba, pagka nagbomba ka ng poso, hindi naman talaga, di ba, expect mo ba tubig agad lalabas niyan? Unang lalabas diyan, maruming tubig, putik, maruruming bato, hanggang sa, mga kapatid, yung mga kapatid, malinis na tubig. Dahil ang tinitingnan ng ministro, hindi yung putik, hindi yung bato, hindi yung maruming tubig, kundi nandun sa ilalim, dahil yun ang totoong identification mo sa ating Panginoon, at yun ang minamagnet, mga kapatid, ng ating Panginoon, na tinatanggal yung bara sa ating puso. Hallelujah! Kasi kung merong bara sa ating puso, hindi makadadalo yung mga kapatid ng malaya ang banal na Espiritu Santo sa atin. Kaya kung tinatanggal ng ministro, kasi may discernment ang ministro. Huwag niyong isiping tao lang. Tao yan, oo. Pero yung tinig niya at yung discernment niya ay nanggagaling sa Diyos. At kung sinasabi, mga kapatid, teka, brother, may bara ka, tatanggalin natin at patuloy na bumobomba, mga kapatid. At actually, hindi naman yan patungkol sa isang tao. Para yan sa lahat ng mga balon, mga kapatid, na merong bara. At kung sino, mga kapatid, yung tutugon ng tama, mga kapatid, matatanggal yung bara. Nasasabi, oh Lord, salamat, natanggal yung bara, Panginoon. Malaya na ako nakapagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Kaya maalala ko, mga kapatid, isa rin yan sa testimony ko nung bata pa ako, mga kapatid. 2012 ako unang tumanggap sa mensahe. Tuwing merong youth fellowship, di ba makita mo, masaya na rin talaga yung iba. Gusto nila ng fellowship ang lahat. Pero ako nandun ako susulok. Sabi ko, Lord, may fellowship. Lord, gusto ko mag-mature, kaya i-deal mo yung mga bahagi sa buhay ko na hindi karapat-dapat. Nandun ako bago pa yung fellowship, parang kala mo malungkot ako kasi gusto ko i-deal ng Panginoon yung mga bahaging iyon, mga kapatid. Kasi pag di natanggal yun, mga kapatid, struggle ka buong, di ba? Kaya nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon, dumadalo tayo sa isang gawain, nandun tayo para i-deal ng Diyos, mga kapatid, yung mga bahagi sa atin, para mas maging malaya tayong umawit, magpatotoo, mga kapatid, at maibigay natin ang pasasalamat sa ating Panginoon. Glory to God. Thank you, Jesus. Di ba? Ang Panginoon, nagpainom talaga siya dun sa babaeng yun. Tinanggal niya yung mga bara, mga kapatid. Pinainom niya, kaya iniwan yung bangan. Wala na siyang pakialam dun sa pagsalok eh. Ang tiningnan niya yung salitang nahayag sa kanya doon. Hallelujah! Diba, kung ang Panginoon lagi siyang nagmamalasakit, mga kapatid, na painumin tayo, amen, ng kanyang salita. Pero siya rin mismo, mga kapatid, minsan siyang nag-desire na makainom. Diba, saan natin mababasa yan, Pastor? Di ba ang ating Panginoon, nauhaw siya, John 19. Mga kapatid, John 19, verse 28. Kaya dito natin makita yung ating, ano bang uri ng tubig yung binibigay natin sa ating Panginoon. Di ba? Doon tayo, kasi alam mo malaking bagay ang pag-inventorya sa sarili.
Diba? Huwag na natin hintayin ang Panginoon pa ang magbagsak ng inspiration dun sa pastor para lang idil yung mga bahagi sa buhay natin na tayo mismo kaya naman nating idil eh. Hallelujah. Pero kung minsan mga kapatid, pagka matigas ang ulo natin, talaga magbababa ng inspiration ng Diyos, mga kapatid, dun sa ministro. At pagka na-expose yun, mga kapatid, kailangan natin pagpakumbaba ating sarili sa ating Panginoon. Diba? Wala namang taong matuwid eh. Diba? Lahat nagkasala, lahat hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tumatayo tayo dahil merong atonement na nandoon sa atin. Hallelujah! Kaya ang dapat natin gawin, mga kapatid, lumapit tayo sa ating Panginoon. Reconciliation, mga kapatid, dahil alam mo, ang bigat maglingkod sa ating Panginoon pag merong kabigatan doon sa ating puso. Pag meron tayong iniipit, mga kapatid. Hallelujah! Inais ka ng Diyos, tanggalin yung bara. Hallelujah! Glory to God. Kasi mahirap pag may bara yan, mga kapatid. Ang hirap kumilos ng Espiritu Santo. Hallelujah. John 19. Sabi dyan, after this, Jesus knowing that all things were now accomplished and the scripture might be fulfilled. Kailangan talaga mangyari yung Calvary. Say it, I thirst. Amen? Now there was a vessel full of vinegar, pagbaba, and they filled a sponge with vinegar and put it upon hyssop and put it to his mouth. Diba? Nauhaw ang ating Panginoon, tapos ang ibinigay, isang basong suka. Suka na nilagay sa spongha. Sabi pa nga sa Psalm, mga kapatid, Psalm 69, fulfillment yan nung sinabi ni David. Diba? They gave me also a gall for my meat, 69:21. They gave me also a gall for my meat, and in my thirst, they gave me vinegar to drink. Finulfill. Diba? Kaso, napakalaking insulto. Na umihingi ng tubig ang ating Panginoon dahil siya'y nauhaw, tapos, vinegar yung binigay. Alam mo mga kapatid, sa isang tupahan, mga kapatid, o kaya pag may alaga kang kambing, kung gusto mong patayin yung kambing, mga kapatid, isang basong suka lang. Kaya kung meron kang tupahan, gusto mo ma-recognize, sino ba yung tupa dyan? Sino yung kambing? Bigyan mo ng isang basong suka. Pag namatay, kambing yun, mga kapatid. Hallelujah! Diba? Minsan merong mga, sabihin natin, maasim na mensahe. Diba? Pag binigay mo yan, tapos namatay, kambing yun, mga kapatid. Pero kung hindi namatay, mga kapatid, kordero yun. At yung ginawa nila sa ating Panginoon, mga kapatid, insulto. Gusto nilang patayin ang ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, sa pamamagitan ng isang basong suka na nasa spongha. Pero hindi nila magagawa dahil kordero ang ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo, hindi siya kambing na inihain, siya'y kordero, mga kapatid, na nag-alis ng ating mga kasalanan, naglinis sa atin, ipinanumbalik tayo, full redemption, mga kapatid. Hallelujah! Glory to God! Amen! Pero mga kapatid, ang sabi doon, nauuhaw siya. Diba? Nung una, na-fulfill yung uhaw ni David. Pero samantalang ang ating Panginoong Jesucristo nandun sa krus ng Kalbaryo, amen, nauuhaw, wala nakapagpainom ng tubig. Pero tatandaan natin mga kapatid, alam mo bago yan, nagpapasalamat ako, merong scripture na merong nakapagpainom sa ating Panginoon. Marahil dito ako magtatapos mga kapatid. Luke chapter 7. Glory to God. Verse 36. Luke chapter 7, verse 36. Sabi dito, and one of the Pharisees desired him that he would eat with him, and he went into the Pharisee's house and sat down to meat. Diba, kung nagbabasa tayo ng mensahe, Unwelcome Christ, merong pinadalang messenger itong si Simon the Pharisee sa ating Panginoon habang sila'y nandun sa misyon at iniimbitahan siya. Mga kapatid, dahil kaugalian nila yun yung mag-invite ka ng bisita, tas kakain kayo dun, magkakasama. Pero, sabi nung kwento ng propeta, marahil yung mga disciple, napapakinggan nila yung invitation. Nang sabi nila, Lord, wag mong tanggapin yung invitation kasi papahiyain ka lang nila doon. Pero mga kapatid, once na in-invite mo ating Panginoon, mga kapatid, hindi niya ita-turn down yung invitation mo. Amen. Kaya kahit alam niya na maring yun ang gawin, ay pumunta pa rin siya kasi inimbitahan siya mga kapatid. 37. And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. Marahil alam niyo ito.
Amen. And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kiss his feet, and anointed them with ointment. Alam natin si Mary to, mga kapatid. Isa na naman babae na hindi magandang reputation, mga kapatid. Sometimes ganun talaga, mga kapatid. Ang Diyos kasi hindi tumitingin dun sa panlabas eh. Kung ano yung nakikita niya dun sa loob. Hallelujah. Sabi doon ay itong babaeng ito, mga kapatid, hindi maganda yung kanyang reputation, mga kapatid. Pero alam mo, siya yung nakarecognize sa ating Panginoon na unwelcome ang ating Panginoon dun sa tahanang iyon. Kaya sabi niya, mga kapatid, itong babaeng ito ay pumunta dun sa, alam mo, marahil dun sa isang shop na maraming pabango. At dun ay hindi lamang siya kumuha ng kahit na alin dun sa mga pabango. Kasi ang sabi niya dun, give me the best perfume. Diba? Nangungusap tayo, mga kapatid, sa pagbibigay ng tubig. Pagbibigay ng service. Na itong babaeng ito, mga kapatid, na-recognize niya ating Panginoon nandun sa sulok, di ba? Marahil may mga ganyang Kristiyano sa labas, mga kapatid, di ba? Sabi, oh Lord, ini-invite kita sa aking buhay, pero nung in-invite, hindi welcome sa loob. Sabi sa loob ng tahanan, merong 3 bahagi. Living room, kitchen, tsaka yung private room. Sa Pilipino, mga kapatid, di ba pag may bisita ka, hindi po masyadong kilala, hanggang sala lang sila eh, mga kapatid. Tapos kayo kumakain doon, di ba, dahil hospitable ka, kahit ayaw mo pakainin marahil, sabi mo, kain ka Brad, kain ka. Di ba? Pero mga kapatid, pagka close na close mo, talagang ilalagay mo sila doon sa ikalawang bahagi agad eh, mga kapatid. Pero hindi lang nagtatapos doon sa ikalawang bahagi. Na kung paano ang Panginoon ay papasok sa ating buhay, hindi lamang doon sa gusto natin na doon lang ang Panginoon tumambay o manatili. Nang sabi doon ay kung talagang tunay mong pinapasok at welcome ang ating Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin, kahit sa ang sulok ng buhay mo, mga kapatid, kahit sa pinakapribadong bahagi ng buhay mo, papapasukin mo ang ating Panginoon doon. At hindi lamang papapasukin, kundi i-welcome mo siya doon, mga kapatid. Kasi yung ilan gusto nilang maging Savior ang ating Panginoon, pero tinatanggihan nila yung Lordship, mga kapatid. Yun ang nakakalungkot. In-invite, pero hindi siya welcome doon. At nandun lang ating Panginoon, ang sabi doon ng expression, Jesus with dirty feet. Isipin mo, ang custom nila, pagpapasok ka, bisita, mga kapatid, bibigyan ka ng isang plangga ng tubig para makapaghugas ka ng paa, kamay, makapaghilamos, bigyan ka ng ungwento. Pero ang ginawa nila sa ating Panginoon ay pamamahiya doon. At hindi naman din makapasok yung mga disciples, mga kapatid, kasi hindi sila invited doon. Pero merong isa, mga kapatid, na nagtangka, isang babaeng hindi magandang reputation. Nang sabi pa nga, alam mo, ang isa daw sa mga nature ng babae, mga kapatid, yung pagiging emotional nila, minsan good thing daw yun eh. Kasi noong time na yun, mga kapatid, nagtatalo sa puso niya kung bibili ba siya ng ungwento kasi iniisip niya, alam ng Lord kung saan to galing eh. Pero alam mga kapatid, nilampasan niya yun. Kasi meron siyang gustong ibigay sa ating Panginoon. Hallelujah. At sabi doon, pumunta doon sa perfume shop. Sabi pa nung nagbebenta ay, may pera ka ba? Habang siya binibilang niya at naiiyak pa siya, mga kapatid, habang nahuhulog yung barya. At sabi niya, give me the best. Hallelujah. At bumalik siya doon, pumasok siya. Sabi doon, yung alabaster box, ibinuhos niya sa ulo. Tama, ang anointing ay nasa head. Christ. At ito'y dumaloy, mga kapatid, doon sa kanyang buhok pababa. At siya'y lumapit saan? Sa harapan ba ng Panginoon? Ang sabi, sa likuran ng Panginoon. Doon sa kanyang paanan. Nang sabi, mga kapatid, ay pinupunasan niya ng kanyang buhok. Hinahalikan ito, mga kapatid, na sabi doon ay, Lord, kasi ito na lang yung tanging malinis na bagay na meron ako. Marahil nagtatanong tayo, lahat sa akin unworthy, pastor eh. Alam mo, meron pang itinabi ang Diyos na bahagi sa buhay mo, na matatawag ng Diyos na malinis, na maipaglilingkod mo. Nilagay niya yung kanyang buhok doon, yung may ungwento, nilagay niya sa paanan ng Panginoon. Di ba? Hair is glory. Pinunasan niya ng glory, mga kapatid, ang paanan ng ating Panginoon, habang siya'y nandun umiiyak, mga kapatid, at hinahalik-halikan ng paanan ng ating Panginoon. At ang sabi, mga kapatid, nalinisan niya ang paanan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, gaano karaming tubig ang iniluha ng babaeng ito para malinisan lamang ang paanan ng ating Panginoon. It takes sincerity, mga kapatid, para mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. Glory to God. Thank you, Jesus. Nasabi, hindi natin alam gaano karami, pero sabi, nalinisan niya ang paa ng ating Panginoon.
Di ba nauuhaw siya sa Calvary? May nauna nang nagpainom sa kanya. Hallelujah. Sabi doon nga ng propeta, ang pinakamalinis na tubig na maaring bumalong sa isang tao ay yung tubig na nanggaling doon sa puso ng taong nagsisisi. Hindi natin makikita na humingi ng tawad ng babaeng ito. Umiiyak lang siya sa paanan ng ating Panginoon, pero nabasa ng Diyos ang gesture niya, na habang pinupunasan niya, mga kapatid, hinahalikan at lahat, I believe, mga kapatid, na lugod ang Panginoon sa kanya. Napatid ang uhaw ng Panginoon sa kanya. Na ang Diyos ay naghahanap, mga kapatid, ng ganyang uri ng service. Glory to God. Thank you, Jesus. Amen. Sabi doon, 38 at 39. Sabi dyan, now when the Pharisee which had bidden him saw it, nakita ng Pharisee, he spake within himself. And this man, sabi niya, this man, if he were a prophet, he would have known who and what manner of woman this is that touching him. For she is a sinner. Alam mo, walang blind spot sa ating Panginoon. Yung ating iniisip, mga kapatid, mabilis yan na nakakarating sa ating Panginoon. Kaysa yung ating sinasabi. Kaya mas maging maingat tayo dito. Hallelujah. Dahil naririnig yan ng ating Panginoon. Minsan, iniisip nila, alam mo, ng mga ibang mga mananampalataya, sabihin ko na mga kapatid, iniisip nila hindi nababasa o hindi na-discern ng pastor yung iniisip ng mga nakikinig. Dumarating yan sa mensahero, mga kapatid, sa preacher. At ang Panginoon patuloy nagbibigay ng inspiration, mga kapatid, para tugunan kung ano man yung iniisip ng tao. Kaya maging maingat tayo kung tama o hindi yung ating iniisip. Kasi tamang approach lang, mga kapatid, ang makakatanggap ng virtue sa ating Panginoon. At yung babaeng ito, mga kapatid, sabi doon, and Jesus, sabi dyan, nakita ng Panginoon na discern. Jesus, sabi niya, Simon, I have somewhat say unto thee, yung Simon Pharisee. Sabi niya, there was a certain creditor which had 2 debtors, and one owed 500 pence, and the other 50. And when they had nothing to pay, they frankly forgave them both. Parehas pinatawad. Yung isa malaki, yung isa maliit. Sabi doon, which of them will love him most? Kaya yung mga kapatid. Sabi niya dyan, I suppose that he, to whom he forgave most, and said, thou hast rightly judged. Ibig sabihin, tama ng pagkakahatol. Tama ng discernment. Yung si Simon Pharisee, Pariseo eh. Pero sabi ng Panginoon dyan, amen, tumingin siya dun sa babae, at sabi niya kay Simon, seest thou this woman? I have entered into thy house, thou gavest me no water for my feet. But she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head. Thou gavest me no kiss, but this woman, since the time I came in, hath not ceased to kiss my feet. My head with oil thou did not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. Diba? Nagkaroon na ng comparison eh. Merong isa, in-invite, hindi welcome. Pero samantalang itong babaeng ito, mga kapatid, na hindi magandang reputation, pero nakilala niya ang ating Panginoon. Marahil, mga kapatid, siguro, nung nangangaral ang ating Panginoon sa public, nandun lang siya sa sulok, naririnig niya ng ating Panginoon, pero nahihirapan siyang lumapit kasi meron ding bara sa kanyang puso. At natanggal lang, nung lumapit siya sa ating Panginoon, na merong ungwento, mga kapatid, yung kanyang ulot na pahiran, humingi siya ng tawad sa ating Panginoon. Sabi dyan, my head with oil did not anoint, and this woman hath anointed my feet with ointment. Wherefore, I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loveth little. Diba? Mga kapatid, brothers and sisters, mga kapatid, though your sins are many, they are forgiven, mga kapatid. Na sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid, yan yung nakahipo sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nagtataka ko dun sa ilan na marahil ay nagkakamali, tas lumalayo pa lalo. Mga kapatid, mas lalo kang dapat lumapit sa ating Panginoon. Dapat kang lumapit dahil siya lang, mga kapatid, ang kasagutan sa lahat.
Siya lang kayang maglinis sa'yo, hindi si brother, hindi si pastor. Ang Panginoon lang, mga kapatid, ang kayang maglinis sa'yo. Hallelujah. Kaya bumaling siya dun sa babae, mga kapatid, dahil dun sa ginawa. Wala siyang sinabing, Lord, sorry Pero meron siyang ginawa, mga kapatid, sa ating Panginoon, pagpapainom ng tubig at sabihin ng Panginoon, though your sins are many, they are forgiven. Pinatawad siya at nilinis ng ating Panginoon. Glory to God. Thank you, Jesus. Diba? Meron ba dito marahil, sa example, waiter ka. Tapos ang order sa'yo, burger. Tapos nandun ka, habang piniprepare mo na yung burger, maayos na, dinila mo dun sa lamesa, mga kapatid. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad mo, nalaglag mo. Sasabihin mo ba, ayoko na maging waiter, tapos na, magkukwit na ako. Nalaglag mo lang Ang kailangan mong gawin, tumayo ka, bumalik ka ulit dun sa kusina, gawin mo yung inihingi sa'yo ng customer, iserve mo sa ating Panginoon. Yun lang naman ang hinihingi ng ating Panginoon sa atin, service. Kung minsan, mga kapatid, inaalala ng iba, Lord, kasi ganito, ganyan. Alam mo, ang Panginoon ang bahalang maglinis sa'yo. Ang Panginoon ang bahalang magbago sa'yo. Hindi mo kailangan pabigatin ang puso't mo, maglagay ka ng iyong sariling katuwiran dahil ang sabi ng Isaiah, ang ating sariling katuwiran ay maruming basahan lang sa ating Panginoon. Tumatayo tayong may katuwiran, mga kapatid, dahil sa dugo lang ng ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Kaya, bumalik lang tayo, mga kapatid. Tumayo ka doon. Gawin mo yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. I-serve mo sa ating Panginoon. Dahil yun ang hinihingi ang tubig sa'yo. Service, mga kapatid. Hallelujah. Diba? Kung doon tayo tinawag ng Diyos, huwag tayong, mga kapatid, na sabi nga namin sa God hate cowards. Diba? Kailangan natin tumayo. Lord, bayaan mong tumayo ko ulit, gawin ko ulit. Hallelujah. Hindi yung self-pity ka sa dulo, juniper tree ka ulit. Kailangan mong tumayo. Diba? Lumapit ka sa ating Panginoon. Hingi mo ng tawad sa ating Panginoon. At lilinisan ka ng ating Panginoon. Glory to God. Dahil karapat dapat siya, mga kapatid, sa uri ng service na gaya ng 3 mighty men, mga kapatid. Isang bagay, mga kapatid, na ma-recognize natin, Lord, ano bang tubig ang ibinibigay ko sa iyo? Kasi yung desire ni David, mga kapatid, mula dun sa out of Bethlehem kung ito, wala mga revelation nito, baka sa kusina lang sila kumuha, mga kapatid. At hindi mapapatid ang uhaw ni David. Pero ang Diyos, mga kapatid, alam niya, mga kapatid, yung bagay na hinihingi niya sa'yo. Diba? Alam niyo yan, mga kapatid, kung ano yung bagay na hinihingi ng Panginoon sa'yo. At kailangan mong ibigay yung bagay na hinihingi niya sa'yo. Hallelujah! Dahil dyan mo lang siya mapaglilingkuran. Dyan lang siya malulugod. Dyan lang mapapatid yung kanyang uhaw. Hallelujah! Nais ko mag-quote, mga kapatid, Unwelcome Christ. Ito na ako magtatapos, mga kapatid. He is worthy of the best. Hindi lang basta may ma-serve tayo, hindi lang basta tubig lang, kundi pinaka-best na maibibigay natin sa ating Panginoon. Sabi dyan, paragraph 220, He is worthy of the best. What do you do for Him? Give Him leftovers. Wag nawa. God forbid. Natira-tira lang ibibigay natin sa ating Panginoon. Sabi niya, yes, you can round around all day and give Him 3 minutes at night before you go to bed. Hallelujah. And Jesus deserves your best. He deserves everything you got. But what you do about it, you give Him just anything. Binibigay mo sa Kanya kung ano yung bagay na maibibigay mo. Pero sabi doon, alam mo, maganda sa ating Panginoon, sabi doon, He takes it. Anyhow. Diba? Pero hindi siya karapat-dapat sa mga serbisyong tira-tira, mga kapatid. Sa serbisyo, mga kapatid, yung hallelujah, alam niyo ibig ko sabihin, mga kapatid. Diba? Ibigay natin yung karapat-dapat sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi dyan, He takes it anyhow, He takes it. Pero yung babae, ang ganda ng attitude, sabi niya, I want the best. At ang sabi doon, and it cost her everything she had to get the best. Para maibigay natin yung pinakamainam sa Diyos, mga kapatid, it will cost everything in us. Hallelujah! Kasi kung meron pa rin reservation, mga kapatid, partial pa rin yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Pagka sarili nating gusto yung nasusunod, mga kapatid. Pag yung sariling plano natin, in-invite mo ating Panginoon, pero sabi mo, Lord, huwag kang papasok dito sa ganitong mga bahagi. Huwag mo papakialaman to, Lord.
Walang ganun, mga kapatid. Dapat sa lahat ng kwarto nakakapasok ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niyan, that's what you want to do. Alam din ng prophet eh. Yan din naman ang desire ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. That's what you want to do. Give your best. Give Him your best. Give Him the best of your life. Give Him the best of your song. Give Him all your talent. Give Him your hands. Give Him your eyes. Give Him your feet. Give Him your mouth. Give Him your ears. Give Him your soul. Give Him your heart. Give Him your praise. Give Him everything you got. Hallelujah. He deserving of the best. Hallelujah. Diba? Nalalabas tayo, mga kapatid, dito sa dakong ito. You make a committal to God. Na ibibigay mo ang best mo sa ating Panginoon. Diba, mapa-musician ka man, mapa-song leader ka man, mapa-MC ka man, o tagapunas ka man lang ng upuan, ibibigay mo ang best sa ating Panginoon. Na merong kagalakan sa puso mo, mga kapatid, dahil ang paglilingkod mo ay hindi sa tao, kundi sa Diyos na tumawag sa iyo. Hallelujah. At ang Diyos ay malulugod, mga kapatid, sa service na ibinibigay mo. Hallelujah. Glory to God. Kaya tayo mag-inventaryo, ibigay natin ang pinakamainam na tubig na maibibigay natin sa ating Panginoon. That's the service, mga kapatid, na deserve ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Marahil hanggang dito na lamang, mga kapatid, ang maibabahagi ko sa gabing ito. Ang Diyos pa ang bahalang maghimay ng ilan sa inyong puso, mga kapatid. At makita natin, mga kapatid, I believe, ang Nobel lang din ang kaya makapagbigay, mga kapatid, ng ganyang uri ng service. Because she knows what to be done with the word. Alam niya yan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya patuloy tayo, nagpapasalamat sa ating Panginoon sa paglagay niya sa atin dito at patuloy na pangungusap sa atin. Patuloy tayong ingatan ng ating Panginoon at ilid, mga kapatid, sa buhay na ito. Amen. Glory to God. Tayo po itatayo, mga kapatid. Siguro, sandali, mananalangin tayo bago ko ibalik sa inyo pong MC. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. O Lord, my God, Panginoon, muli kami narito. Papasalamat, Panginoon, sa simpleng pagbabahagi na ito, Panginoon. Na tunay, Lord, aming nakita, O Diyos, na, Lord, ang aming paglilingkod sa iyo, Lord, ay hindi po pabiro-biro, Panginoon. Ikaw ay nagnanasa, Lord, ng isang, Lord, service, Lord, na makapagpapatid ng iyong uhaw. At tulungan mo, Lord, ang bawat isa, Panginoon, ang aming mga paa, ang aming puso, ang aming isip ay laging maging lapat, Lord, sa iyong salita, sa iyong kalooban, na kung ano man, Panginoon, ng nais mo na ganapin namin, Lord, sa aming buhay, ay yunawa, Lord, ang mangyari. Ikaw ang maghari sa aming puso. Manguna ka, Panginoon, sa bawat plano namin, O Diyos. Marahil marami kaming gusto, Panginoon. Pero kung ang mga gustong ito, O Diyos, ay hindi makalulugod sa iyo, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na maisantabi ito, Ama, at kami, Lord, ay patuloy na bumaling, Panginoon, sa sakdal mong kalooban. O Diyos, kung meron man kaming mga pagkukulang, mga pagkakamali, bayaan mo kami, Lord, na makalapit muli sa iyong paanan. Ihingi namin ng tawad sa iyo ang lahat, na mapalaya, Panginoon, ang bawat ipit-ipit sa aming puso. Magkaroon, Lord, ng kalayaan, Lord, ang bawat isa na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, sa araw-araw. I-provide mo, Lord, ang aming mga pangangailangan, both natural and spiritual, Lord. May you bless this church, Lord. Patuloy mong igawad, Panginoon, ng iyong biyaya, ang iyong kapangyarihan, O Diyos. Maging, Lord, ang mga kapatiran, O Diyos, na humihiling ng kagalingan sa iyo, Ama. Ikaw lamang ang kayang magbigay nito, Panginoon, at kami patuloy na sumasampalataya na ikaw pa rin ang Diyos na siyang kahapon, ngayon at magpakailanman, na hindi nagbabago, na kung ikaw ay manggagamot, Panginoon, nung panahon mo na nahayag ka sa laman, ay ganun pa rin, O Diyos, ang gawain mo. Kaya maraming salamat, O Diyos. Patuloy mong bigyan ng kagalakan ng bawat isa. Mapapurihan ka, Lord, sa aming buhay. Mapaglingkuran ka namin, O Diyos. Makaawit kami na may katamisan, Panginoon, sa ilalim ng iyong Espiritu, Lord. Nang sa ganun, Lord, wala kaming regret, Lord, sa aming buhay. Kunin mo man ang buhay na ito, O Diyos, ay nakapaglingkod kami, Panginoon, ng narapat sa iyo, Ama. But Lord, we believe, hindi mo kami iiwan, Panginoon, sa bahagi yan dahil nariyan ang pangako mo, O Diyos, na kami babaguhin mo, O Diyos, at kukunin mo, Lord, sa sanlibutan ito. Muli, Lord, ang lahat ay aming kinukomit sa iyo. Pasasalamat, papuri, Panginoon, at pagdakila ay lagi, Panginoon, na maiuwi, O Diyos, sa iyo. Muli, Lord, maraming salamat sa iyo po, Lord, ang papurit, pasasalamat, O Diyos, sa iyo pong dakila at matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Glory to God. Thank you, Jesus.